Mahal kong kapatid sa Islam, alhamdulillah. Sa habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay muling pinagtipon ngayong gabi. Isang gabi ng pagninilay. Isang gabi ng pagharap sa isa sa mga pinakamahalagang tanong sa ating buhay. Paano matatapos ang kwento mo? Hindi lang ito tanong ng pananampalataya. Ito ay tanong ng direksyon ng ating kaluluwa. Ang ating topic ngayong gabi ay masamang wakas. Hindi ito para takutin, ito ay paalala. Dahil sa dulo ng lahat, walang mas masakit pa kaysa sa taong isinugal ang kanyang buhay. At sa huli, natalo sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lahat ng tumawa sa mundo ay tatawa rin sa kabilang buhay. Masakit mawala ng kayamanan, pero ang mawala ng magandang wakas, yan ang tunay na kapahamakan. Ngayong gabi, tayo ay makikinig, magninilay, at muling gigisingin ang ating mga puso upang hindi natin sayangin ang huling bahagi ng ating buhay habang hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat na kasama namin sa gabing ito mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At higit sa lahat, isang taos-pusong pasasalamat sa ating tagapagsalita, si Ustad Jasim Asal Makabando, isang dedikadong guro sa madrasa at tagapaghatid ng makabuluhang paalala sa mga kabataan at pamilyang Muslim. Upang simulan ang ating programa sa liwanag ng Quran, inaanyayahan ko po ang ating kapatid na si Sayyid Ali Batalyon upang bigkasin ang mga piling talata mula sa banal na aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Jazakallahu khairan katira. Tunay ngang ang mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lang nagbibigay gabay, kundi paalala ng wakas na tiyak na darating sa atin. Maaari itong maging maganda o maaari itong maging masama. Mga kapatid, ang ating tagapagsalita ngayong gabi ay isang guro sa madrasa ng secular education. Isa siya sa mga itinuturing na tinig ng paalala sa bagong henerasyon. Mapagkumbaba, matyaga, at may pusong handang umabot sa lahat ng antas ng lipunan. Siya po ay walang iba kundi si Ustad Jasim Asal Makaban. Ngayong gabi, ihahatid niya sa atin ang isang mensaheng maaring magbago ng ating pananaw sa buhay. Isang paalalang baka ito na ang pagkakataon natin upang ayusin ang ating simula bago pa man dumating ang wakas. Mga kapatid, sabay-sabay nating tanggapin ang ating tagapagsalita, Ustad Jasim Asal Makabando. فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng papuri ay para lamang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tagapaglikha ng lahat. Siya ang lumikha ng 7 palapag na langit at lupa. Siya rin na lumikha ng impyerno at kanyang hardin. At siya rin na lumikha ng lahat na napapaloob sa mga nilikhang ito. Nakikita man natin ito o hindi. Bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong misyon dito sa mundong ibabaw bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpakilala sa kanyang banal na aklat bilang isang Panginoon o nag-iisang Panginoon na karapat-dapat sambahin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating napiling topic o tatalakayin natin dito sa maiksing oras ng gabing ito, ang ating napili ay siya ang tinatawag sa lingwahe ng mga Arabo na Su'al Khatimah. O sa ating lingwahe sa Tagalog, siya ay ang masamang wakas. Ang masamang wakas, mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, mga nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Panginoon. Ang masamang wakas o ang su'ul khatimah ay napakadelikado na bagay. Napakadelikado nito na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglaan ng isang talata sa kanyang banal na aklat na kung saan dito ay inadres niya yung mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lahat ng kanyang alipin ay inadres niya dito sa talatang ito, bagkus ito ay khas o specific doon sa mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ay ginagabayan ang mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na layuan nila ang su'ul khatimah o ang masamang wakas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo mga nananampalataya. In-address niya muna ang mga nananampalataya, hindi lahat ng kanyang mga alipin. O kayong mga nananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na takot. Pagkatapos nito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamamatay maliban na lamang kung kayo ay isang Muslim. Huwag kayong mamamatay na hindi kayo o wala kayo doon sa sitwasyon na hindi kayo Muslim o hindi gumagawa ng kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan nyo na kayo ay mamatay na hindi Muslim o sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakadelikado ng bagay na ito na ang bagay na ito ay tumutukoy doon sa mga huling gawain natin dito sa mundong ito.
na kung ang huling gagawin mo dito sa mundong ito bago kadatnan ng kamatayan ay mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ang tinatawag na su'ul khatimah, na siyang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinakatakutan at dapat katakutan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong bagay na ito ng su'ul khatimah o masamang wakas ay kinakatakutan miski ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakatakutan niya na baka siya ay madatnan ng kamatayan na hindi nalulugod sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala o makagawa siya ng bagay na hindi kalugod-lugod sa kanyang Panginoon. Hanggang sa naging isa sa kaugalian ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya yung pinakamataas na may pinakamataas na daraja o antas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung nasa pinakataas, pinakatuktok ng listahan ng mga propeta, pinakamainam sa lahat ng propeta, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At may mga kataga sa banal na Quran at sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pinakamamahal na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kahit pa man ganito ang sitwasyon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay binabanggit sa Quran bilang mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang ginagabayan always. Kahit ganun pa man, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may pinakamalaki ang takot sa su'ul khatimah o ang masamang wakas. Natatakot ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mamatay doon sa kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. O natatakot siya na baka ang huling gawain na magagawa niya dito sa mundong ibabaw o bago pa man siya bawian ng buhay ay hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nga ba? Dahil ang ating mga gawain sa mga huling pakta ng ating buhay, huling part ng ating buhay is napakalaking kumbaga batayan nito na kung saan tayo magwawagas o mapupunta sa paraiso ba ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa kanyang impyerno. Sinabi ni Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wallahi ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Sinabi ni Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala patungkol dito sa su'ul khatimah, wallahi, ako ay nanunumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ma khafahu illa mu'minun. Walang takot sa masamang wakas maliban na lamang doon sa nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kung ikaw ay may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ka matakot sa su'ul khatimah o masamang wakas. Wala aminahu illa munafiqun. Walang panatag o kampante na siya ay madadatnan ng kamatayan na kumbaga madadatnan ng kamatayan na husnul khatimah. Kumbaga madadatnan ng kamatayan at siya ay pagkakalooban ng husnul khatimah o magandang wakas maliban na lang sa munafiq. Kasi nga sinabi natin kanina na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating model, role model ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakalaki ng kanyang takot dito sa su'ul khatimah o masamang wakas. So sa ating bilang tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinusundan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang makuha ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat lamang sa atin na mas katakutan ng bagay na ito.
Kasi kung siya nga propeta, pinakamaganda sa lahat ng propeta, pinakamaganda o pinakamainam sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay natatakot, paano pa kaya tayo? Na alam natin sa sarili natin na tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Mas dapat sa atin na katakutan natin na su'ul khatimah. At sinabi ni Al-Hasan al-Basri, wala aminahu illa munafiqun. Walang sino man ang kampante sa kaniyang kamatayan na magkakaroon siya ng husnul khatimah maliban na lang sa munafiq. Ang munafiq ay siya ang mapagkunwari. So base dyan sa dalawang reference na yan, is tanungin natin ang ating sarili. May takot ba tayo sa su'ul khatimah o masamang wakas? Na baka tayo ay madatnan ng kamatayan, na tayo ay gumagawa ng hindi kalugod-lugod para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala, ay dapat natin tanungin ang ating sarili. Dapat nating questionin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Islam sa kaniyang kabuuan. Especially sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil baka ito ay kulang. Dahil kung ang propeta nga na pinakamainam is natatakot, paano pa kaya tayo? So ayan ang su'ul khatimah. Sinabi rin ni Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, baka laylatan kamilatan falamma asbaha qila lahu akullu hada min khawfi adh-dhunub faqala bal min su'i al-khatimah. Si Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala ay umiiyak sa mga gabi. Umiiyak sa lahat ng gabi o kada gabi umiiyak si Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. At isang araw, nung nag-umaga, may nagtanong sa kanya, akullu hada min khawfi dhunub. May nagtanong sa kanya, ito ba itong gawain mo na gabi-gabi kang umiiyak? Sa buong gabi ikaw ay umiiyak, ay dahil ba to sa takot sa dhunub o kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil ba ito sa kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit parating umiiyak? Sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, bal min khawfi su'il khatimah. Hindi. Umiiyak ako gabi-gabi, sabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dahil sa aking takot sa masamang wakas. Na baka siya ay madatnan ng kamatayan na hindi nalulugod sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. O sa madaling salita, baka siya ay madatnan ng kamatayan na nandoon siya sa gawain na hindi kalugod-lugod para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, a'zamul khawfi ay yubtala al-'abdu bisu'il khatimah wa huwa ay yaghliba 'ala al-qalbi 'inda al-maut shay'un kana mustawliyan 'alayhi fi hayati. Ang pinaka nakakatakot, sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ay yubtala al-'abdu, ang masadlak o matamaan ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng su'ul khatimah o masamang wakas, o ang masamang wakas, magkaroon ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng masamang wakas. At siya, sinabi niya dito, ang su'ul khatimah ay siya yung kapag nanaig sa kanyang puso ang bagay na kinahumalingan niya sa buong buhay at doon siya namatay. Hindi niya na-prioritize yung mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos ang kagustuhan ng kanya sarili. Ayan ang su'ul khatimah. Na na-prioritize na yung kanyang mga kagustuhan, at alam natin ng ating sariling pangkagustuhan ay walang itinuturo sa atin maliban na lamang na ang suway ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, al-khawfu min su'il khatimah la yufariqu qalba al-mu'min as-sadiq walau 'abada Allah 70 sana. Sinabi ni Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala na ang takot sa masamang wakas la yufariqu qalba al-mu'min as-sadiq,
Ang takot sa masamang wakas ay hindi umaalis sa puso ng tapat na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, pinapalakas ng salitang ito ni Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala yung mga unang salita na binanggit natin na ang puso ng isang nananampalataya ay hindi nahihiwalay dito ang takot sa masamang wakas. Walau abada Allah 70 sana. Kahit paman ang tao ay sambahin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na 70 taon. Kahit paman sambahin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang ginawa kundi ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang buong pamumuhay doon sa 70 taon na yon. Pagkatapos noon ay dapat hindi sa kanya mahiwalay ang takot sa su'ul khatimah o takot sa masamang wakas. Mga libin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang masamang wakas ay ito ay produkto o bunga na kung paano natin i-navigate ang ating buhay. Kung paano natin gamitin ang buhay na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa kasalanan man ito ay nagbubunga ng su'ul khatimah. Ito ay nagbubunga ng masamang wakas. Kung sa maganda mo naman ito nagamit, ito ay magbubunga ng husnul khatimah. Ito ay produkto o ang husnul khatimah tsaka su'ul khatimah ay bunga ng ating pamamaraan kung paano natin i-navigate ang ating buhay. O kung paano tayo mamuhay nung nakaraan, ngayon, at sa hinaharap, bago pa man tayo madatnan ng kamatayan, is ang mga gawain natin sa mga panahon na yan ang nagdidikta kung saan tayo magtatapos. Hindi naman most of the time kasi kagaya nga ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may isang lalaki na nakapatay ng 99 tapos ay yung kwento na kinuwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi pa siya nakapagtauba, hindi siya nakapunta doon sa lugar na kung saan dapat siya ay magtatauba, ay siya ay namatay, ngunit dahil doon sa kanyang magandang intention, siya ay napabilang sa taong kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit al-ghalib o ang kadalasan, ang su'ul khatimah ay produkto o dulot, resulta ng ating pamumuhay, ng ating masamang pamumuhay. At ngayon, babanggitin natin yung asbabu su'ul khatimah o yung mga dahilan ng masamang wakas ng buhay. Ano yung mga gawain na nagdudulot ng su'ul khatimah o nagtuturo sa atin o naggagabay sa atin doon sa masamang wakas? Ang tayo ay mamatay na hindi nalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mislo kung tayo ay naging kafir man, hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama din dito yung kung tayo ay mamatay na nandoon tayo sa paggawa ng hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang unang asbab o sabab, dahilan kung bakit nagkakaroon ng su'ul khatimah o masamang wakas ang isang tao ay israrul insani alal ma'asi. Patuloy na paggawa ng kasalanan. At dito lang din umiikot yung mga kasunod dito. Israru al-insani ala al-ma'asi o ang patuloy na paggawa ng kasalanan ng isang tao. Ang mga sumunod dito is dito lang din umiikot. Okay. Ano nga? Bakit nga ba? Bakit nagdudulot ang patuloy na paggawa ng kasalanan ng masamang wagas? Bakit ito nagiging dahilan upang ang tao ay mamatay na nasa masamang wakas o maghantong ang kanyang buhay sa masamang wakas? فالإنسان إذا ألف أمرا ما طيلة حياته وداوم على فعله حتى تعلق به وأحبه مات عليه غالبا. Ang tao, kapag nasanay sa isang bagay, sa
kaniyang buhay o kumbaga sa matagal na panahon na kaniyang pamumuhay is nasanay doon sa isang bagay. Mabuti man ito o maganda. Pananampalataya man ito sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagsuway. Kung saan ka doon nasanay, wadawa ma'ala fi'lihi, at parati mo itong ginagawa, hatta ta'allaqa bihi wa ahabba, hanggang sa kumbaga dumugtong na ito sa iyong buhay. Hindi ka na nabubuhay na hindi mo ito nagagawa. At napamahal ka na sa gawain ito, mata alayhi ghaliban. Ay malamang sa malamang ay dito ka rin mamamatay. Kung ikaw ay gumagawa o doon ka nasanay sa mga gawain na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa naging mudawim ka na doon. What tudawim ala fi'lihi hatta ta'allaqa bihi qalbuk, hanggang sa naidugtong na ito sa iyong pamumuhay, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay malamang sa malamang is dito ka rin mamamatay. Parati kang gumagawa. Kumbaga, most of the time or most of the day is karamihan ng iyong ginagawa dito is mga gawain na kalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay malamang sa malamang ay mamamatay ka na, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa iyo. Ngunit, ang kanyang opposite din. Kung ikaw naman ay nasanay doon sa iyong pamumuhay, sa mahabang panahon ikaw ay makasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, o mayroon kang isang gawain na hindi mo maiwan-iwan na isang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang nasa napamahal ka dito, hindi mo na kayang mamuhay na hindi mo ito ginagawa, ang kasalanan na ito hanggang sa napamahal na sa iyo, malamang sa malamang mamamatay ka na nandoon ka sa gawain na yun, na siya yung paggawa ng hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan ang pinakaunang dahilan na nagdudulot ng masamang wagas ang israrul insani ala al-ma'asi, o ang patuloy na paggawa ng kasalanan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata alayh. Mabubuhay ang lahat ng tao doon sa na doon siya namatay. Kunyari, namatay ang isang tao na hindi nalulugod sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala, bubuhayin siya sa kabilang buhay na siya ay namatay siya na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, mabubuhay sa kabilang buhay na nalulugod din sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang opposite niya rin, ganun din. Kung ang tao ay namatay doon sa hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, mabubuhay siya sa kabilang buhay na hindi sa kanya nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ar-rukunu ila shahawati dunya wa maladdatiha wa zakharifiha mimma yuaddi bil insani ila ihmali al-akhirah wa adami al-iktirasi biha wa taqdimi mahabbati dunya ala mahabbati al-akhirah. Sanabi nga natin dito kanina na yung mga susunod dito is konektado lang din doon sa una, na ayun yung paggawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa, yung sinasabi natin na konektado lang din, siya yung pagkukulong sa mga kumbaga matatamis dito sa mundo. Kalayawan, kaya sinasabi niya sa Tagalog, o paggawa ng mga matatamis dito sa mundo na hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. O pag-prioritize ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kasiyahan niya dito sa mundong ito kesa sa pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan ang pinakamaiksing explanation nitong pangalawang sabab ng su'ul khatima o nagdudulot ng masamang wagas ng isang tao. Ang pag-prioritize ng isang tao ng kaniyang mga kagustuhan kesa sa mga kagustuhan ng subhanahu wa ta'ala. Pagpapauna ng pagmamahal
ng mga bagay dito sa mundo, maliban doon sa itinakda o ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga nananampalataya. Pangatlo, konektado rin to sa una. Ang pangatlo, isabatul qalbi bil kibri wal hasadi wal hiqdi wal ghil wa ihtiqaril muslimin wal ujubi bin nafs wal khiyanah wal ghadr wal makr wal ghish. Ito naman is makasakit sa puso. O ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ano nga bang sakit ito na tinutukoy dito? Na siya yung nakakapagdulot ng masamang wagas, na kapag nasa atin ito ay malamang sa malamang ay madadatnan tayo ng kamatayan o hindi nalulugod sa ating Allah subhanahu wa ta'ala at magtatapos ang ating buhay sa masamang wagas. Ano nga bang sakit ito? Ito ay ang kapag ang puso ay puno ng yabang, inggit, galit, panlilinlang, at iba pang masasamang pag-uugali. Ito ay nagpapadilim sa puso o kumbaga tinuturing itong sakit para sa ating mga Muslim, itong mga kaugaliang ito, yabang, inggit, galit, panlilinlang. Ito ay mga sakit na nagdudulot ng su'ul khatimah. Kagaya ng al-kibr o yabang. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharrah min al-kibr. Hindi makakapasok, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok sa paraiso ang sino mang may kahit kapiranggot na kayabangan sa kanyang puso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mayayabang. At the same time, ganun din sa mga masasamang pag-uugali. Ayan, ang lahat ng masasamang pag-uugali ay nagdudulot ng su'ul khatimah o masamang wagas. Panglima, ang sunod diyan ay ang uqubo al-walidaini wa qat'u al-arham. Ito ang sunod na nagresulta o nagiging dahilan ng su'ul khatimah o masamang wagas na isang tao, nagdudulot na madatna ng isang tao na hindi nalulugod sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsuway sa mga magulang at pagputol ng ugnayan sa mga kamag-anak. Ito ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsuway sa mga magulang at pagputol ng ugnayan sa mga kamag-anak. Isa sa mga pinakamalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi paggalang o pag-abandona sa ating mga magulang at kamag-anak. Ito ay nagpapadilim sa puso at maaari maging dahilan o magdala sa masamang wakas. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Hindi makakapasok ng paraiso ang sino man na pumuputol ng ugnayan sa kamag-anak. Same lang din doon sa mga magulang ang pagsuway. Marami tayong alam na nagbabawal ng pagsuway sa ating mga magulang. Ay ang dalawang yan ay nagiging dulot ng masamang wagas. O kapag napaloob sa atin yan ay malamang sa malamang ay meron tayo o magwawagas ang ating buhay sa masamang pamamaraan o su'ul khatimah, masamang wagas. Ang last, ang pinakahuli na babanggitin natin na asbab o dahilan, nagiging dahilan ng su'ul khatimah o masamang wagas. Ang panghuli ay ang al-wasiyatu al-zalimah allati tukhalifu ma amara Allah subhanahu wa ta'ala fi syariati. Ito ay ang pagbibigay ng gabay na kasalungat sa mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang paggawa
ng mga kasalungat ng inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking kasalanan, is mas malaking kasalanan ang pag-uutos nito. Ang pagbibigay ng wasiya o gabay sa isang tao na kasalungat ng mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking kasalanan. Bigyan natin ng halimbawa. Kunyari may nagsabi sa iyo na, ay huwag ka na magmadrasa. Huwag mo nang pag-aralan yung relihiyong Islam. Ang importante, nagsasala ka. Ilan lang naman ang ano ba to? Sweldo ng ustad, pinakamalaki na is 17 sa Mindanao pa. Pupunta ka pang Mindanao, mahirap din mag-apply. Itong wasiya na ito, isang gabay ay isang al-wasiya al-zalima. O wasiya na kasalungat nung inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay napapabilang sa mga napakalaking kasalanan. Ang pagbigay ng gabay sa isang tao na kasalungat ng mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na doon sa mga pag-uutos na naglalayo doon sa tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naglalayo sa kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naglalayo sa kanyang paggawa sa alinman na kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan ay napakalaking kasalanan na malamang sa malamang ang mga taong gumagawa nito ay magkakaroon ng su'ul khatima o masamang wagas. Madalas nangyayari yan sa mga magulang. Kunyari, sinasabi nila sa mga magulang, sinasabi nila sa kanilang mga anak na huwag ka na magganyan. Ang importante, nagsasala ka o nagsasambayan ka, nagdarasal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo na kailangan mag-abaya araw-araw o hindi mo na kailangan kumbaga magsuot ng mga maruluwag. Pwede ka naman magtauba after. Ang lahat ng iyan o ang lahat ng napapabilang sa al-wasiya al-zalima o mga gabay na panliling lang o pag-utos ng kasalungat doon sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdudulot ng masamang wagas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah. Pagkatapos mangutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos niya ibigay ang kaniyang mga gabay sa kanyang alipin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah wa may yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayan ang mga hangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala. O ang lahat ng utos, pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayan ang hangganan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. At kung sino man ang sumunod sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaniyang sugo ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Ngunit kasalungat nito, ang lahat ng hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na doon sa mga nag-uutos ng kasalungat ng alinman na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi makakapasok sa kanyang paraiso. At ayan, mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin na ang su'ul khatima o masamang wagas ay hindi natin dapat ihiwalay sa ating puso. Dapat nating itong itanim sa ating puso. Kaya nga na sinabi natin kanina na miski ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may pinakamataas na antas sa ating mga tao kasama ang mga propeta ay napakalaki ng kanyang takot sa su'ul khatima na siya ang masamang wagas. Paano pa kaya tayo? Mas nararapat sa atin na itanim sa ating sarili ang takot sa al-khatima. Wa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah. Napakarami nating natutunan ngayong gabi. Mga paalalang tumagos sa puso at kaluluwa. Ang masamang wakas ay hindi bigla ang nangyayari. Unti-unti itong binubuo ng mga araw na isinasantabi o di ka isinantabi natin si Allah. Hindi ka dapat matakot sa kamatayan kung araw-araw ay binubuhay mo ang sarili mo sa pagsunod kay Allah. Sa puntong ito, nais naming tanungin nating tagapagsalita kung maaari po ba kayong tumanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating mga tagapakinig. Hindi po, Sheikh. Shukran. Pwede po? Hindi po, Sheikh. Hindi po kayo tumatanggap ng mga katanungan? Naam. Pasensya na po. Limitado lamang po ang ating kaalaman bilang aking pagiging valid. Naintindihan ko po. Maraming salamat po, ya Sheikh. Mga kapatid, habang ang gabi ay lumalalim, naway sa paglabas natin sa programang ito ay hindi na tayo kapareho ng dati. Kung hindi natin babaguhin ang sarili natin ngayon, kailan pa? Sa mismong araw ng ating kamatayan, bago po tayo magtapos, inihiling namin kay Ustad Jasim na pangunahan tayo sa Kafaratul Majlis at bigyan tayo ng huling paalala. Alhamdulillah wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi rin Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-ibratu bi kamali nihayat, la binaqsi al-bidayat. Ang batayan sa isang tao, kung saan siya magtutungo, o kung saan siya magwawagas, o kung saan siya ang batayan ng isang tao, ang pinakamalaking batayan sa isang tao, bikamali ang nihayat, ay siya yung magandang wakas at hindi yung kakulangan ng kanyang simula. Sa atin bilang isang Muslim, bilang mga kababata o mga taong nais ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nais natin na madatnan tayo ng kamatayan o biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang wakas, which is datnan tayo ng kamatayan na nalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nagsasagawa ng kalugod-lugod para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat unti-unti nating tinatanim sa ating sarili ang mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang ating pang-araw-araw na mga ginagawa, doon, ayun yung mga nagbubunga ng ating wagas. Doon yung batayan kung saan tayo magwawagas. Malamang sa malamang, madalas ayan ang nangyayari, na yung kanilang pang-araw-araw na gawain is ayun nagbubunga, doon yung nagiging batayan ng kanilang katapusan. Su'ul khatimah man ito o husnul khatimah, magandang wakas o masamang wakas. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah. Tayo muli na namang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gabi ng paalala. At sana, ito'y huwag nating baliwalain. Ang masamang wakas ay totoo. Pero ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas totoo. Kahit madilim ang nakaraan mo, kaya mo pa ring palitan ang wakas mo. Basta't magsimula ka ngayon.
Naway ang mga gabing tulad nito ay hindi lang manatili bilang alaala, kundi maging mitsa ng pagbabago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang sa muli dito sa Dean Talk with Pioneers sa bawat Lunes hanggang Linggo at bawat gabi ng liwanag at paggising ng puso. Maraming salamat po sa lahat. Magandang gabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.